ang ating pamumuhay ay lagi na pinagtutulong sa pamimigay ng luwalhatian sa ating Diyos. Pinagdiriwang po natin ngayon sa pagkulitan sa isa sa pinaka-bagyong na santo sa San Ignacio de Loyola. Pinanganak po siya sa Spain taong 1491. Siya po ay ika-13 anak, isa sa pinaka-13 anak. San Ignacio po ay dakilang ang kanyang gagawin ng kanyang pangalap ay ang pagiging mandirigma at ang pagsali sa digmaan. At isa sa kanyang pinakamahalagang nais niya, kaya siya ay naging isang sundalo. Siya ay patron ng sundalo ng ngayon. Dakilang yun ang kanyang pagkunais sa kanyang pagiging sundalo sa sa Spain, Espanyol. Pero ngayon mas mahalaga na hindi siya ng Diyos. Isang mangyayari, digmaan sa ay pinamahan ko ng bala ng Lanyon, kanyang pinting, pinapasok ko ang kanyang putol. At siya po'y naratay ng mga panahon, ganito ng daman. Ang tawag ko sa kanya ay Inigo. Kaya meron tayong mga lalaki na nais ang magawin Inigo, ang mag-isang ko, Ignacio. Ang tawag sa kanya. At sa panahon po ng kanyang karamdaman ay hindi niya nagustuhan kung siya naging pumunta sa mga guro ay naging sa kanya para alimang ang kanyang sarili. Hanggang sa itinigin mo ang imitation of Christ, ang Biblia, at ang kwento ng buhay ng mga santo. At mula po sa pagbabasa ko ng malalang sulatan at ang kwento ng mga buhay ng mga santo, siya'y na-alina sa isang pinakamahalaga na nais niyang maging kumanda ng kanyang buhay ang Poong Jesus Cristo. At dito, kumagong kanyang pananampalataya at pagiging sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya, kung si Santo Domingo de Guzman ay naging santo, at si San Francisco ng Assisi ay naging santo, bakit hindi siya pwede? May kanyang nasinta. Sa simula ng kanyang pagdanas ng pagkakasakit na yun, ay naging ang pagkakatawag ng Maria de Jesus, o Society of Crisquetas de Jesus, o Society of Jesus, o Kapisanan de Jesus. At dito, ang kanyang pagtatanggol para sa pananampalatayang Katoliko ay sumibol yung pagkakabigay ng paninindigan ng bakit kung pinabibilangan natin ay si Bakang Motor ay nilagkakamagal ng Poong Jesus Cristo. Isa sa pinakatampok ng mga santo na una naging miyembro ng kapisanan nito, ang Society of Jesus is St. Francis Xavier, na unang misyonero na nagtulong sa China. At naging isang pinakamalalim na pag-aaral upang mapalagal ang pagdating pagdating. Dumating po ang mga Jesuit sa Pilipinas taong 1581 mga misyonero po kaya Intramuros po yung Ateneo de Manila na kung saan nagkaroon si Rizal ay yung pangan. At ang nagkaroon po ng pagkarokya dito sa Pilipinas, ang Mesa Señora del Pilar ay yung nag-Jesuit 1500 o 1800. Ang Mesa Señora de la Rosa sa Makati, ang Mesa Señora de Aranzazu sa San Mateo Rizal, at sa Mesa Señora de la Paz del Viaje ng Ipolo. So, meron po mapa na ngayon ay
debosyon sa mahal ng Pilipinas. At ang mga eskwelahan ko na tinayo dito sa Pilipinas. Una po, ngayon po, ang mababagpagan ako sa Philippine General Hospital at ako pag-India Shibit ang naglilingkod sa Philippine General Hospital ay August 12 ay anibersaryo ng mga 170 years na mga chaplain ko sa Philippine General Hospital. Sa Kulyo, sa Palawan po, ang maglilingkod ng mga Jesuits, mga lepers, mga health. At ang maglilingkod po sa mga universidad, Ateneo de Zamboanga, Ateneo de Cagayan de Oro, Ateneo de Naga, Ateneo de Manila, Ateneo de Cebu, Xavier School sa San Juan, at Ateneo de Iloilo, ay mga eskwelahan kung saan ang aming mga apostolate ay para sa education apostolate, na Panginoon namin ng pananuman. So sa ababot na po ng 400 years ito, ang mga Jesuit dito sa Pilipinas sa Kapuloy, lilingkod sa simbahan ay tinatagpo ng Panginoon Jesus. Si San Ignacio po, ang magiging po natin sa tawag ng paglilingkod sa Diyos sa ating kapwa, paglilingkod ng kung saan ay lalo sa pinagpapalalim na mainatin ang pagkilala bilang ating Diyos na bibigyan ng kalalagyan. Kaya sa San Ignacio de Loyola, ang tinatawag ko, Ad Maiorem Dei Gloria, natin po at sa English po, for the greater glory of God. All for the greater glory of God. Ang mundo, ang lahat ng finding God in all things sa isang Ignacio. Hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay. God in all things, ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Kaya lahat ng ating mga gawain, lahat ng ating mga ginagawa, nasa kisilan, kayo nasa mga mga gawain sa buhay, pagkikilan, o natural, iyali ito bilang ang walaniyan para sa Diyos. All for the greater glory of God, para at sa walaniyan ng Diyos. Kaya ang mahalaga, ang connection sa Diyos, ang araw-araw na buhay natin, ay magbigay ng paluhati sa ating Panginoon.